Hi guys, welcome back again to my another video. It's me, Monday. Hi guys, for this video is butika topic na naman tayo mga te. Papansin nyo nga yung title ng video na to is all about commonly used medical abbreviations like usually na nakikita ninyo sa reseta. These are a commonly used medical abbreviations na usually talagang makikita ninyo sa inyong mga reseta. Yung OD, it means once a day. PID, it means thrice a day. UID is 4 times a day. PID is twice a day. PRN is as needed. AC is before meals. PC is after meals. PO by mouth, and PO is nothing by mouth. Each is a bed at bedtime. QOD is every other day. SIG, it means directions for use. And STAT or STAT, it means immediately. I'm going to give an example sa reseta. Like this example, yung cloxacillin 500 milligrams slash capsule. Hashtag 28, it means 28 pieces. Kung nakikita ninyo is yung SIG, it means yung direction niya kung paano siya inumin. So, ang sabi dito, 1 capsule every 6 hours for 7 days. Sabi, tas may naka-close parenthesis na busog. So, it means, then may binigay naman si Doc na time, 6 a.m., 12 noon, 6 p.m., and then 10 p.m. So, it could be 4 times a day. 1 capsule every 6 hours. Yung sa baba naman is cetirizine, 10 grams. 10 grams? 10 milligrams tablet, 7 pieces. And yung SIG naman niya is 1 tablet sa gabi. So, before ka matulog, saka mo siya inumin. Another example, itong amoxicillin plus clavulanic acid and naka-close parenthesis na ko amoxiclav. 500 milligrams per 125 milligrams tablet. So, it could be like this na gamot or like this na generic lang. So, para malaman mo kung ano talaga. Kasi, pag generic kasi, hindi mo na makikita yung 500 milligrams per 125 milligrams nun kasi nakatotal na siya sa isang gamutan lang. So, paano mo malaman kung yung total ng bigay na gamot, kung ibibigay na gamot sa tao, halimbawa, ito, 500 mg per 125 mg, pag hindi available, minsan kasi sa branded, makikita mo yun, pero pag sa generic, hindi mo yun nakikita, like, ganito nga, nasa 500 and then 125, so, yung gagawin mo dyan is, i-add mo, so, it could be 500 plus 125, so, it equals 625, so, yung sa amin kasi usually generic and yung milligrams na meron kami is 625 milligrams. So 625 milligrams na amoxiclav na capsule or tablet. Kasi tablet yung nireseta dito. So 625 milligrams na amoxiclav na tablet at 21 pieces. Yung direction niya to use or paano mo siya inumin is take 1 with food. May kinain ka bago mo siya inumin every 8 hours. Good for 7 days. So, again, sa 24 hours na yun, i-divide mo na naman siya for 8 hours. So, it could be 3 times a day. So, take mo siya 3 times a day. So, yung sa baba naman niya is paracetamol, 500 milligrams. Tablet, 5 piraso. Yung SIG niya is take 1 with food after mo din kumain every 4 hours or as needed. So, sabi ni Doc, every 4 hours. So, sa 24 hours, divide mo na lang sa 4 hours, it could be 4 times daily or as needed. Or pag kailangan talaga. Or, tas may binigay naman po si Doc kung as needed, pero yung temperature niya is greater than or umaabot siya ng 37.8 degrees Celsius ang iyong init ng katawan. So, ayun. Then, another example ng reseta is itong azithromycin. Tapos, may naka-close parenthesis dyan na Zenith. Yan po, brand name
ng gamot kasi hindi lang naman isa yung company ng mga gamot, so marami. So yan po yung brand name. Azithromycin, tapos yung brand name niya na Zenith, 200 mg per 5 ml. So sabi dito, give 10 ml 2 times a day, good for 7 days. So meron kasi azithromycin na 60 ml or 70 ml sa isang bottle. So, paano mo malalaman kung magkasya ba yung isang bote sa binili mo na sa kasi ito sabi, give 10 ml 2 times a day, good for 7 days. Ang gagawin mo dyan, i-multiply mo lang ng 10 times 2 is 20 times 7 days. 7 times 2 is 14. And, pag 60 ml lang yung bottle mo, so you need to buy another one kasi hindi siya magkasya. Sometimes, umaabot pa yan ng 3 bote. So, para malaman mo rin, usually pag ganun, antibiotic is ganun talaga, need mo talaga makonsume yung antibiotic ng 7 days para yung bacteria, talaga, alam naman natin pagdating sa antibiotic, guys. So, yeah, and then sa baba naman is levocetirizine. Ang brand niya is Allerset, and 2.5 mg per 5 ml. May ibibigay mo daw, pag ito, same din ito 2.5 mg per 5 ml. Yung isang bottle na yun is 60 ml lang. So, need mo na naman siya i-multiply sa baba. 7.5 ml, 8 times mo sa 2 times a day, times mo sa 2 weeks. So, 2 weeks is 14 days. 7.5 times 2, wait lang. 7.5 times 2 is 15. Tapos, times mo na naman siya ng 14 kasi sabi 2 weeks. So, 210 ml ang iyong makukonsume sa levocetirizine. So, you need to, pag 60 ml, you need to buy, siguro maka-4 ka na bote or 3. Kasi 70 ml naman siya. So, ayun. And, paano ba? Ano pa ba ang i-share ko? So, wala naman na siguro. 60 ml. About sa amoxicillin. Kasi, same lang din naman yun. About sa, basta antibiotic, guys. Or sa prescription na binibigay ni Doc. Na kung ilang ml yung kailangan mong ubusin. Or ilang days yung kailangan mong ubusin ng gamot is, you need to consume naman kasi kaya ka nga nagpa-check kay Doc para matulungan ka or ka sa sakit mo. Tapos hindi mo naman susundin dahil sayang na yung bayad mo, diba? So, ayun. Pag na-consume mo naman na antibiotic, pero pag may sobra, pwede mo na siya itapon. Kasi kung hindi, it could be, pwede siyang mapanis or something masira na. So, yun lang. And, I think, yun lang naman ang gusto ko i-share sa inyo for today's video, guys, about sa medical abbreviations. Yung usual na ginagamit or nakikita sa reseta ni docs. Like, yung ngayon kasi, naka-specific na rin kasi minsan yung mga dyan sinusulat ni doc. So, ayun. So, meron talagang reseta din na sila yung nakakaintindi. So, ayun. Basta, yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo about sa mga medical abbreviations na usually talagang nakikita para naman may alam kayo mga bes. So, that's it for this video, guys. Thank you so much for watching. See you again sa my next vlog. Bye-bye, guys. Thank you so much.